It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, October 4. Incumbent and returning senators Amy Marcos, Lito Lapid, Tito Soto, and Ping Lacson have filed their candidacies today. Senator Francis Tolentino was the first incumbent lawmaker to file his re-election bid yesterday. Parking fees and other charges at the NAIA have increased significantly by up to 300% starting yesterday, October 1. The Transportation Department says these charges are part of a long-awaited revenue generation initiative for the NAIA's modernization. San Miguel-led new NAIA Infra Corporation has recently taken over the management of the airport. President Bongbong Marcos has signed a law imposing a 12% value-added tax or VAT on non-resident digital service providers. I suppose that includes Netflix, no? Marcos says this is to ensure fair competition between traditional and digital businesses. He also clarified that the law does not introduce a new tax, but only strengthens the BIR's authority to collect VAT on digital services. Okay, joining us later, it will be Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and joining us now is Pandit Pangkalawakan, Ronald Llamas. Parang Shider. Tito Ronald, Parang Shider. magandang hump day to you. Magandang midweek. Midweek. Hump day tawag ko yan. Alam mo bakit hump day? Bakit? Kasi you're now on the hump. Nakaangat ka na ng hump. So everything now goes down heading to the weekend. Ang tingin ko kasi hump, negative eh. Balakid. Iba-iba ang konteksto natin kasi yung isa iba naman ng hump, iba ibig sabihin. Pwede rin lubak. Pwede rin, huwag na yan. Pag-usapan pa natin eh. Matotrouble tayo yan eh. Anyway, mga kaibigan, we have two special guests for this afternoon. Both of them running for seats in the legislature. One for the Senate and one for Congress party list, di ba? Our first guest for this afternoon will be coming in a little later. Will be Chel Diokno, running under the Akbayan party list. Tama? Sino ba Akbayan yun? Si Rafaela David. Hindi, yung presidente. party list. Party list, si Chel Diokno at saka si... May incumbent pa ngayon sa Kongreso? Si Percy Sendanya. Kakano lang. Kakasumpa lang. Kakasumpa lang. Ka-taking lang. Oo, siya lang mag-isa. Oo, siya lang. Ba't kakasumpa nga lang? Anong naging balakad niya dun? What was the problem there? Well, may mga kaso kasi sa Supreme Court at sinettle muna yon bago siya pina-out ng COMELEC at saka ng Congress. Buti nga, nakaabot siya ng 8 months before dahil yung iba kasi, katulad ni Toti Carino sa Pasig, literally, last day siya nag-take ng oath ng kanyang term. Tawa ko lang, tawa rin But what was the case with the Akbayan and in the Supreme Court? Was it a matter of counting the 2% or was there a dispute with the... May mga cases ng disqualification, no? Ng ibang party list? Ng ibang party list. Okay. So yung isa na-resolve, kaya pasok yung Akbayan. Meron pang ilang mga kaso na nandun. Hindi ko nababanggitin, no? Kaya posibleng magkaroon din ng epekto yon. Pero I doubt kasi kung mare-resolve yon before the end ng term, no? Dahil 8 months na lang, tapos campaign period na sa February. February. Oo. So, yun yung isang pinanggalingan nitong oath-taking eventually ng Akbayan. Buti nga nakahabol sila doon sa last session day. Oo nga eh. Kung hindi, sa November pa sila uupo. Di lalo lumapit sa February, di ba? But going to that, so sabi mo, na-resolve ang ilang issues doon sa ibang party list. Ibig sabihin, I suppose, by that na-disqualify ang ibang party list and that freed up slots. Yes, vacant slots. Vacant slots. Yes. For other party lists that were in line. Yes. Okay. So in other words, basically what it means is at least in this Congress, nasa margins yung numbers. Yes. Halimbawa, nung several years ago, more than a decade ago, may mga ganun din cases. Ito naman, yung paano bibilangin yung percentages. Yeah. No? Kaya, ito yung 2%. Naging issue rin yun at
for several months, hindi rin nakapasok yung akbayan. Eventually, nung na-resolve yung percentages, nakapasok din siya. Si Walden Bello yata ang kandidato nun. Yeah, I remember that. Yeah. Oh. Kaya, yan, mukhang first time natalo ang akbayan in more than 2.5 decades ay 2019. Yung height ng Duterte, ng Duterte administration. Wipeout lahat. Yung senatorial candidates ng opposition. 8 diretso, wipeout, no? Tapos marami ring party list yung na-wipe out, no? Nitong 2022, marami natalo. Even yung napakalakas na Bayan Muna. Yung Magdalo, yung Anak Mindanao, no? Tama, Bayan Muna. Yan yung mga Anak Pawis. Yan yung mga first time natalo, no? Nitong nakaraang eleksyon. No? Hindi nakaraan, 2019. Hindi, 2022. Natalo sila. Kaya mahalaga ito na nakalusot yung akbayan dahil maraming mga party list ang natalo. Dahil partly nabago na rin kasi itong party list system. Ang dami ng mga party list na mga contractors, ang dami ng mga party list na mga local officials, local governors, mga kongresista. So, nagbago na dahil dati kasi puro talaga mga mga marginalized. Naalala ko noong 98 at saka 2001, di ba? Puro mga marginalized yan eh. Ngayon halo-halo na. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot dahil buti na lang at meron pang mga tunay na marginalized parties na nag-survive. Pero ang hugot niya kasi was a Supreme Court decision. What was that? I forget if it was 2013 or earlier setting new guidelines on what parties qualify to be party list. Yes. And that broadened yung Supreme Court decision that broadened kung ano yung pwede maging party list, including let me just read quickly yung 3 types of parties that can qualify for the party list system. I suppose marami nagugulan din doon Number 1, national parties or organizations. Yes. Qualified yan. Yes. Regional parties or organizations. Yes. And sectoral parties or organizations can participate in the party list. So practically lahat pwede mag-participate. Parang open door. Naalala ko kasi nung 95 to 97, nung nagka-campaign kami dyan sa party list law na maging batas. Kasama namin si Senator Bobby Tañada, si Eta Rosales, hindi pa siya kongresista noon. Kasama rin namin si Edsel Lagman, etc. Yung spirit ng batas na pinanggalingan yung 1987 Constitution ay talagang mga marginalized at saka sectoral parties. Parang underrepresented. Yes, underrepresented. I suppose that was the idea in spirit, pero interpretation ng Supreme Court is in the letter of the Constitution and the party list law. Yes. It's a broader definition. Yes. Siguro tanungin natin si Dean Chel Jokno mamaya kung ano ba talaga yung kanyang tingin diyan. Dahil yung iba kasi ang sabi, yan ay parang judicial legislation. Usually kasi ang trabaho ng Supreme Court to interpret the law. Paminsan-minsan nagle-legislate din sila. That's true. Pero But then they're the final arbiter. Oo, pero para sa isang dropout na katulad ko, hindi ko linya yan. Hindi ka learned talungin natin yung mga talagang magagaling dyan. No? Talungin natin yung isang learned sa batas. Yes. Ito definitely learned to sa batas dahil hindi lang siya abogado na sikat at magaling, pero siya'y dean. Yes. Dean ng Lasal, no? Lasal Law School, no? Ako yan, Jokno Tañada Law School. Pinangalanan na nilang bago yan. Ganun ba? Kay Ben, sa father niya, no? Tsaka kay Lorenzo Tañada, no? Yun ang nakita ko nung nagsalita ako diyan 2 months ago So, yun ang nakita ko, Jokno Tañada Law School. Nagsalita ka sa law school? Yeah. Mga third year, second year, tsaka third year law students. Wow, lang. Dalawa kami. Yung isa nagbigay ng economic seat, ako nagbigay ng Paul seat, no? Kaya mapariwara sila. Masaya naman, no? Siguro eto kasi si Dean Hill de los Reyes, wala na yata maimbita. Ako na inimbita Okay, pass na si Chel. Yeah. Good afternoon, Attorney Chel Jokno coming in via Zoom, I think. Also, Dean Chel, kasama natin si Ami Pamintuan, ang editor-in-chief ng Philippine Star, is also on Zoom. Yes, magandang hapon. Hi, Ami. Hi, Ed. Hi, Ronald. Ang ganda ng pinag-uusapan nyo, ha? Good afternoon, Dean. Kasama natin yung ating pandit pangkalawakan. Dito kasi, nung nakaharap namin si Attorney Torion ng KOJC,
tinawag Ilagay niyo yung yung screen. Tinawag si Ed Lingo dito na unlearned, unlearned. So, hindi, ikaw naman, ikaw yung take it out of context, sabi niya, those who are learned in the law would know na hindi fugitive si Kibuloy. That was a long discussion. Kasi he was insisting, he's not in hiding, he is not a fugitive. Ako naman parang, ha? Anyway, how can you say that? Si Dinchel, naging abogado namin nung kaso, kinasong kami ng ABS-CBN. Okay. Panalo kami, siyempre. Sige. Si Ami, may mga tanong. Sige, Ami. Ako, Dean, siyempre, tinatanong ng lahat, Dean, bakit you are going through the party list route para makapasok na? Ano po yung, paki-explain lang po, dahil usually, yung mga nakaraang, dire-diretso kayo dun sa direct vote Ngayon, through the party list. Paki-explain na lang what went into that decision. Para itong mga explainer ko sa TikTok at sa YouTube, ha? Sige, thank you. Well, siyempre, alam naman ng lahat na yung una kong target talaga ay tumakbo sa Senado. Kaya mula pa nung nakaraang taon ay sumasama na kami, ako kay Sen Bam at Sen Kiko, sa pag-iikot ng ating bayan. Ito lang ay biglang nagkaroon ng pagkakataon na bihirang-bihira nangyari sa aking journey sa politika. I think alam naman natin lahat na ako'y sumali sa Akbayan about 2 weeks ago. At that time, wala pa rin proclamation ang Akbayan, wala pa rin linaw kung pwede ba silang magpatakbo ng party list. Nung ako'y sumali ng Akbayan, ang bala ko pa rin ay ituloy yung aking Senate run. Pero nung lumabas na nga yung proclamation ng COMELEC, nagkaroon ngayon tuloy ng isang opening or opportunity. At nung napag-usapan namin, ay minabuti namin talaga na ito yung mas mabuting daan para makapaglingkod tayo bilang mambabatas. Alam naman natin lahat yung Senado, lalo na sa pag-anunsyo ng admin at ng isang kampo nila na kung sino ipapatakbo nila, ay puro mga nasa top ng survey yan So, it's both a principled for me and a practical decision. Halos lahat ng mga polisiya at I think I don't see any change really between yung mga dinadala kong issue noon at aking plataforma at advokasya at yung plataforma din ng Akbayan. Yeah. Parang Dinchel, parang bali what you're saying is given political realities now, it's the best way to get a foot in. Kesa I keep trying to go for Senate kung saan masikip, sobra. At least kahit paano yung Akbayan nakahabol pa ng kanyang seat ngayon So if things go as it has in the last elections, you might also get a seat finally in the legislature. Yes, I just happened to be, I think, in the right place at the right time. Dahil wala naman nakakaalam na mapoproklama ang Akbayan na party list. Nasa kamay talaga ng COMELEC yun. At kung kailan nila gagawin, no one really was aware of if or when it would happen. Pasok ba ako? Ami, pasok ka. Din, akin ba? Narinig ba ako? Hindi, follow up ko lang, Din, kasi naglalabasan na ngayon yung mga survey on senatorial balls, yung mga malalaking survey firms, and nakikita nyo naman yung mga resulta Ano po yung anong tingin nyo doon those are the top pollsters and nakikita nyo kung ano yung sentimiento ng mga tao. Ano po yung mga sasabi nyo doon sa mga results na nakikita natin? Well, talagang sumasalamin siya sa tingin ko sa kung ngayon yung snapshot ng sentimiento ng taong bayan. At ako naman, maski noon naman, kung titingnan natin, i-compare natin yung surveys halimbawa right before election at yung nagiging election results, talagang meron niyang correspondence That's why halos lahat ng mga seryosong kandidato talagang tinitingnan nila palagi yung survey. Both in terms of awareness and in terms of voting for. Pero ibig ko sabihin, parang hindi nakakapasok yung mga progressives,
puro yung mga matataas yung name recall niya mga yan. Same old saka yung names, mga, basically. Yung mga kilala na sila eh. Challenge Anong ko masasabi yun. Sobrang hamon. Kasi kayang-kaya nilang ma-expose sa media. Kahit na hindi campaign period, nasa kanila yung resources, marami sa kanila ay nasa pwesto na. Samantalang kami mga progresibong kandidato, alam nyo naman, taghirap tayo pagdating sa mga resources na ganyan. At para lang makapasok sa new cycle is also a challenge for us. That I think explains na yung reason why it's very difficult for us to get into the magic circles. Din, if Akbayan succeeds in getting a foot in again in the party list race, and that means you coming into Congress, well, I suppose it will be a fascinating, if not a very delicate position that you will find yourself in, being an opposition in a legislature where you have a supermajority and the other group that claims to be the opposition is actually part of the supermajority before. Ibang paksyon, the Duterte versus the Marcoses. Papa, how will you find your balance dito sa banggaan ng mga Duterte at ng mga Marcos, given the fact that one claims to be the real opposition now? May ganun parang sila na lang new opposition eh. And they're the louder ones too. Marami siguro tayong makukuha ang leksyon at may bibigay na mga lessons na galing kay Senator Risa Ontiveros. Dahil ganun din siya eh. Yung sitwasyon niya ay walang pagkakaiba sa mga kandidatong makakapasok na mga progresibo sa lower house. Siyempre, magnified yon. Kasi doon 24 lang sila. Sa lower house, 300 more or less. But I think how to navigate, I will really have to get the help of veterans like elder members of Akbayan, including, of course, Senator Risa Ontiveros. Pero sir, when it comes to example, if it comes to that, na magkaroon nga ng impeachment, of course, this is all theoretical or hypothetical. If it comes to that, magkaroon ng impeachment, it will be the Marcos Romualdez majority versus the Dutertes. How will you find yourself there? How will you navigate that? Knowing that you need to be critical of both, but at the same time, finding a position that is acceptable to your values. Exciting yan. At yun yung siguro sasabihin natin, magiging exciting part kung mangyari. Madali naman, it's easy for me to make those kinds of decisions dahil klaro naman sa akin yung aking prinsipyo at paniniwala. So kung may darating tayo sa sitwasyon na makokompromiso yon, I know how to make that decision. That's what I've been doing all my life kahit di pa ako pumasok sa politika. Hindi ba yung hindi niyo ba iniisip din na baka yung messaging lang malaki ding bagay yon kasi etong mga nagtatap sa ang mga focus nila sa pagkakampanya, yung pagtulong sa tao, yung direct help, yung mga ayuda, yung mga kapareho ni Senator Lacson, yung mga malalakas sa tough on crime. I mean, yung unlike yung sa progressive, siyempre, ang focus pa rin is corruption, good governance. Diba medyo parang hindi siya top of mind ngayon for the majority of voters sa tingin nyo? O ano lang yan? Nasanay na lang tayo na gano'n ang takbo ng mga botante natin? Malaking bagay talaga, Ami, yung messaging. And mas challenging pa nga sa tingin ko para sa mga progresibong kandidato. Kasi halimbawa ako, ang pinanggalingan ko, academe, ang pinanggalingan ko, human rights. So yung natural tendency namin, lalo na nung una akong tumakbo noong 2019, ay dalhin yun. Kasi yun yung strong set ko eh. Pero I have learned over these years that there's so much more and napaka-intricate ng messaging. And I've also learned how to rely on communications experts kasi ako naman, hindi ko yung ibang mga bagay, hindi ko man lang naintindihan yung comms theory, yung paano yung pag-apply niyan.
So I have had to really open up and listen to them and heed their advice. Lalo yung issue ng human rights, ano? Yung midterms ni President Duterte, remember? Ano na, at that time, malaki na ang sa kanya, criticism of his human rights record, yung war on drugs. Marami nang ganun maingay na yun. But still, na-wipe out yung traditional opposition, na-wipe out yung mga progressives, na yun ang message nila. How do you explain that? Hindi lang naman siguro, wala pa naman yung COVID, hindi pa naman yun ang main issue nun. Actually, ang dala-dala kong issue, I cannot speak for the other candidates at that time, pero ang dala kong issue nun ay yung mismong, yung ngipin ng batas nga yung aming slogan noon Hindi naman human rights. You know, human rights is dahil nga sa atmosphere, sa nangyayari nung time na yon, talagang mabigat dalhin yon bilang campaign message. Ang naging isang sobrang laking problema namin noon, hindi man lang kami nakakapasok sa mga LGUs. Pagdarating kami sa isang syudad, halimbawa, para kaming COVID, biglang tatakbo lahat ng tao dahil wala yung mga opisyal ang nawawala. Yung dapat sasalubong sa amin, bigla na lang, ay sorry po, may meeting kami dito, hindi kami makakarating. Kaya talagang it was a very, very difficult situation sa ground. Baka, Ami, importante rin to take note that the tide is turning. Halimbawa, ngayon ay nagiging issue ang human rights. Kahit kasi Duterte, ginagawang issue yung human rights ngayon. Partly dahil sa Senate at sa congressional hearings, pero partly dahil na rin sa mga social media. Halimbawa, ito yung first time na nakita ko na more than 60% sa survey ay nag-agree na sa ICC na pumasok at i-serve yung international warrant. You cannot imagine that in 2019 or even 2022. Itong bagong patriotism na more than 90% in all surveys ay handang ipaglaban yung ating bansa laban sa Chinese aggression. You cannot imagine that nung panahon ni Digong, no? At mismo yung usapin ng halimbawa reforms, corruption ay nagsisimula na namang mabuhay. So baka sakali itong next election or sa mga susunod ay medyo maging election issue itong mga halagang issue na ito na dati ay, sabi mo nga, Ami, ay parang monopoly lamang ng mga progressives at hindi siya nagiging mainstream. No? Pero Ronald, on the other hand, yung iba, ang sabi nila, yung ganyang sentimiento actually is part of the Duterte-Marcos rivalry. Yan ang sinasabi nila na nagiging, kasi anti-Duterte yung mga sentimentong yan na namamayani ngayon. What do you think of that na personality pa rin na nagda-drive ng mga issues actually? Could be. What about you, Dean? Yeah, could be, Ami. Pero halimbawa, yung nabanggit ni Dean, si Senator Risa Hontiveros, it's a combination of personality, yung personality niya, na halos nag-iisa lang siya sa Senado, at saka yung issues na dinadala niya. Nabuksan din kasi ito because of the Senate hearings Yung kay Kibuloy, yung kay Alice Goo, di ba? Hindi naman ito nagsimula kay Marcos o kay Duterte. Nagsimula ito sa isang lone opposition senator. So, it's a balance Katulad nga ng sabi mo kanina, it's a balance between progressive platforms and personalities. May isa pang phenomenon siguro, yung phenomenon na lahat halos ay nanonood sa mga hearing. Nagsimula yan sa hearings ni Sen. Risa, na imbis, di ba, ang sabi nga ngayon, hindi mo na kailangan manood ng telenovela. Sama lang yung manood ka ng Senate or Quadcom hearings at there's all the entertainment that you need. But seriously, I think this is a great opportunity for progressive candidates. Kasi nga, nagbabayangan yung dalawang malaking higanting kampo na yan, ay andyan yung opening para makapasok ang mga progresibo at dalhin yung mga issue na talagang dala-dala naman namin. For example, kung 2019 hindi ko mabanggit yung human rights, ay ngayon, napakagandang issue yan. For example, kita ng lahat ng tao ngayon na hindi na disiplina ang pulis. Sa lumalabas sa Quadcom, sa Senado,
walang accountability, walang disiplina. Ang isa kong pinupush na matagal na, magkaroon tayo ng isang PNP Discipline Act. Ilabas natin sa PNP yung kapangyarihan magdisiplina sa kanila. Dapat lang. Kasi kung sila-sila lang yan, ganun pa rin ang mangyayari. So many people, 20,322 Filipinos were killed in the war on drugs. First 17 months pa lang yon. And of that number, more or less 5,000 were killed by police officers during police operations. Nasaan ang pananagutan doon? Nasaan yung pagkadisiplina sa kanila? Halos walang nangyari. Kaya ngayon lumalabas sa Quadcom especially na, uy, ganito pala ang patakaran sa loob. Pag inutos ka, kahit na alam mong lalabag sa batas, kailangan mong gagawin. Pwede ba yon na yung pulis natin ay ganun-ganun na lang? Sinong tatamaan? Ordinaryong tao pa rin. At din, yung mga testigo ngayon ay hindi mga karaniwang testigo. Ito yung poster boys and girls ng Tokhang. Di ba? Ito yung nag-i-implement, namumuno. Ito ay galing sa inner circles na dati hindi natin alam na ganun pala yung ginagawa nila. Dean, there are those who say na in the last 2 years, the progressives have found a little bit more, that they have a little bit more in common in terms of policies with the Marcos administration than with the Duterte administration. Of course, not all. There are, of course, many significant differences. Pero there's kahit pa paano some comfort level in dealing with the Marcos administration versus the Duterte administration. I'm wondering lang from your end, how do you intend to navigate that fine line? Kasi, of course, the Marcoses, at least this administration, while there are some policies that many would agree with, there are still accountabilities that have not yet been raised and have not yet been resolved as far as the Marcoses are concerned. So how will you navigate that thin line? Sa tingin ko, issue-based naman ng mga progresibong kandidato. So depende sa issue, kung yung posisyon namin ay katumbas din sa posisyon ng administrasyon, okay lang yun. It really won't affect us. At the same time, kung yung issue na yun ay sasakyan naman ng kabilang kampo, okay rin naman sa amin kasi principled naman yung pagtatayo namin at pagtitindig. And of course, navigating the corridors of power ay ibang usapan yon. Kailangan marunong ka magdiskarte. Dapat medyo sensitive tayo sa mga yung mga relasyon sa loob ng Kongreso. For example, sir, Dean, ito po, much has been made of the misuse, alleged misuse of confidential funds and intelligence funds, yung liquidation ng confidential funds by certification. But at the same time, the Duterte group, they're also saying na Congress is also guilty of that because ang kanilang MOE is liquidation by way of certification for the longest time. I mean, for several administrations going way back. So may ganung back and forth and that's an institution that you may end up joining after the elections kung makapasok yung akbayan. So for example, yun liquidation by way of certification, whether it's for confidential funds or MOOE by congressmen. Do you have clarity on what you want to do with that, with those? Whether it's a joint circular by COA, DBM, DILG, or joint resolution by Senate and Congress? Masayang sitwasyon yan, at sobrang malaking pagkakataon na finally magkaroon tayo ng rules na mag-a-apply sa lahat. Hindi selective lang. Kasi nga, sabi ng isang kampo, ganito, paano nyo na-liquidate yan? Yung confi funds nyo. Sabi naman ng kabila, kayo rin. Sige, lahat. We are not talking about their money. Ang pinag-uusapan natin dito ay pera ng bayan. So, kung sino man na may hawak niyan, ay dapat naman talaga may accounting. At kung hindi nila ma-account, dapat may accountability, may pananagutan. It doesn't matter whether you're in the administration or not, it should be followed. That's what our government was designed to be. At attorney, ang bagong innovation ngayon sa Congress, yung pork barrel
nag-metamorphose na yun. May tawag silang bago, unprogrammed appropriations. May balak ba kayo along that line? Or AMI flood control? Oo, nako. Hindi, matagal na yung flood control eh. Yung bago ngayon, yung unprogrammed appropriations, kasi binawal na ng Supreme Court ang pork barrel, di ba? Yung mga yung ganyang style na funding. Pero ngayon, yan ang bagong na-invento, unprogrammed appropriations, at kinukuha nila yung PhilHealth nating pondo para among others, para mapondohan yan. May balak ba kayo? In connection with this controversy? Yes, nakaka-frustrate. Parang hindi natin pigil-pigilan ang pork barrel. Nung una, di ba, may Supreme Court decision na, naghanap sila ng ibang paraan. Hanggang ngayon, ang gagaling nila makaisip ng iba't ibang paraan. Kaya kailangan mapagbantay ang mga progresibong nasa loob ng Kongreso at Senado. Hindi pwedeng pabayaan yan kasi pag pinalusot natin yan, yun yung pinakapuso't kaluluwa ng patronage politics eh. Kaya rin natin hindi magawang mas needs-based yung pangangailangan ng tao, yung nagiging core ng pagbibigay ng serbisyo. Hindi patronage pa rin dahil dyan sa mga pork barrel na yan. Actually, Dean, may dagdag ako dyan eh. Kasi may kausap akong taga-DSWD, aalis lang yung DSWD. Ang sabi niya, the new pork barrel now is the ayuda. Yes. Sangkat ba ngayon ng ayuda program sa yung AICS. AICS. Ini-implement ng DSWD, ng DOH, and so on down the line. Although sila may hawak ng pera, pero pagdating sa entablado, yung mga nag-aabot ng cheque ay mga politiko. At pagtatalumpate, papalakpakan at picture taking. So, yung cheque, usually makikita mo eh. Kasi kinocover namin eh. Dumadaan from DSWD, dadaan muna sa congressman o senador at saka iaabot doon sa beneficiary. At hindi tinatago. Picture tinatago, lantaran. May photo up eh. At ang lalabas sa mga actually I looked it up eh. Lumabas sa mga LGU websites, lumabas sa mga local newspapers, pati mga press release ng mga legislators na namigay sila ng AIX, ng tupad, gano'n. Although hindi kanila yun. Bawal dapat na politician na nagbibigay. It should be DSWD. But sabi nga ng taga-DSWD, it's the new pork barrel now. Ganun lang. Kung malapit ka sa if you're near the trough, you get to dispense the water. Kaya lang, Dean, medyo mahirap-hirap paano bang lalabanan niya, lalo ngayong kampanya. Hindi ba? Ako, ngayong kampanya, mas lalo po nga nilang binubuhos yan. Umikot ka ngayon, nakakarinig na ako ng napakaraming mga ganyan na, si ganito, nagbibigay na ng ganyan. And as we approach and get closer to the elections, I anticipate that it will get worse. Of course, this is all before the official campaign period dahil pagdating ng official campaign period, kahit sila hindi nila magagawa yan. Ilang observation lang, Dean, bago namin kayo pakawalan. Kanina kasi pinag-uusapan namin ni Ed yung party list system itself, no? Na mula nung nagkampanya kami nung 95 to 97 at nagkaroon ng unang party list law, parang ang laki na ng pagbabago. Ang pinagdidebatehan namin kanina, pinag-uusapan namin, ito ba ay judicial legislation? Ito ba yung ano ba yung conflict between the original essence ng constitutional provision, yung batas at yung actual party list ngayon, no, na parang nawala na. As interpreted by the Supreme Court in 2013. Naubos na yung tunay ng mga marginalized parties, no. Yun yung isa naming kinukuha, no, pinagtatalunan. Pero bago mo sagutin, ay gusto ko ring banggitin Ed, Ami, dahil ayoko naman magbuhat ng sariling bangko. Dahil yung partido ni Dean, ito kasi meron silang napanalo na incumbent congressman. Yung incumbent congressman willing mag-step back para si Dean ay makapasok as number 1 nominee at siya ay number 2 nominee. Hindi ito nangyayari sa ibang party list, ha? Nangyayari sa ibang party list, agawan ng number 1 position. No? Well, just to emphasize lang na
medyo iba yung grupo ni Mag-disclosure ka na yung Bocarama. Michelle, na medyo Mag-disclosure ka na. medyo na-associate din ako ng konti. Konti lang, no? Konti lang, no? Pero yun, balikan ko lang din yung na-issue na yun, yung party list system itself. Sabihin ko lang na on that point na talagang lodi ako sa lahat ng mga nasa akbayan, lalo na si Caperty. At kitang-kita ko naman even before and especially now na member rin ako ng akbayan na napaka-disiplinado, talagang eyes all on the target. It's not about me, it's about our organization. And that's really what makes me so happy that I made that decision. Doon sa inyong tanong, may isang ginagawa yung ibang mga bansa, yung mga legislature ng ibang bansa na hindi natin ginagawa dito. Talaga naman magkakaroon ng questions yung ibang laws, no? Pag challenge sa court, minsan sasabihin ng Supreme Court, unconstitutional, o kaya may portion na unconstitutional, o kaya sa pag-interpret nila, naiiba ngayon yung direksyon ng batas. But Congress has the power to amend so that they can now address yung sinabi ng Supreme Court. Yung sanang iniintay ko nung pagkatapos lumabas yung decision ng Supreme Court noong 2013 ay dapat binalikan ng Congress yan. O sige, ito ang intensyon namin batay sa konstitusyon. Ang party list ay para sa mga sektor, dapat bigyan ng boses ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ito ang naging interpretasyon ng Supreme Court. Ay, igagalang natin yan, rerespetuhin natin yan. Pero nasa atin pa rin ang kapangyarihan na amendahan yung party list law para ibalik natin sa totoo at tunay na objective niya. At yun ang hindi pa nangyayari. I hope that if the more progressive people get into the lower house at pati sa Senado, ay magagawa po natin yan. Okay. Maraming salamat. Akbayan Party List First Nominee Dean Attorney Chel Diokno. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Thank you, Dean. Salamat, Thank Dean. you. Our second guest for today, Tuesday, former Senator Panfilo Lacson, who is of course running again for a Senate seat. Sir, magandang hapon and thank you for joining us again. Ed, magandang hapon at sa mga anchor, kay Ami, at saka paborito kong political advisor, kay Ronald Llamas. Magandang hapon. Magandang political advisor. Magandang hapon, Senator. Lodi. Si Lodi. Tawag ko nga, pandit pang kalawakan namin eh. Sen, let me start off with this. Kasi kanina we were just talking about pork barrel eh. We know for the longest time that you were in the Senate, you've always been well, it was a very big issue with you. You never used your pork barrel unlike the others. Pero sabi nga nitong isang taga DSWD, the new pork barrel now is yung ayuda system. AIX, Tupad, and so on down the line. I think you even had a statement about this before. Na parang it's getting to a degree na sobrang mali. It's being illegal already or unconstitutional. Well, to begin with is it firmly in the law, in the letter of the law, na we can stop this, or is it very subjective na makakalusot sila ng loophole? Kung nag-explode yung Napoles issue, no? Nagdeklara na yung Korte Suprema na unconstitutional. Kasi before that, constitutional yung hindi unconstitutional ang pork barrel system. Pero nilinaw na ito ng Korte Suprema, dinifine na nila. Pero ang definition, parang nakalimit lang siya doon sa post-enactment. Post-enactment. Nakalutang 200 million sa senador, 120 million sa bawat congressman, hindi pa define, wala pang item, hindi identified. Yung binago ng Korte Suprema yung kailangan, naandyan lahat sa GAA yung mga items na popondohan, na gagastusan o kaya i-implementa. Pero alam mo, napakaraming, sabi nga natin, di ba, 1,000 ways to skin a cat. Yeah. So, for the longest time, medyo nakapag-adapt yung iba. At umabot na nga tayo sa sari-sari na ng shape, sari-sari na ng form. Pero at the end of the day, pag sinilip mo, pork barrel pa rin ang katumbas. Pero sir, Senator, mas diretso ngayon yung
unprogrammed appropriation, pati sa pangalan pa lang eh. Talagang ano na siya, yung for earmarking after, post-budget earmarking yan eh. Unprogrammed eh. Hindi. Ano po yung masasabi niyo doon? Ami, ganito yun, ano? Yung ating GAA national budget, tatlo kasi yung components niyan. Yung regular budget, ito yung talaga naka-itemize. May mga items sa lahat ng ahensya. Pati lahat ng departments, ano? Pati executive, legislative, at saka judiciary. Yung pangalawa, yun ang tinatawag nating special purpose fund. Yun ang tawag doon, standby appropriations. At ang pangatlo, yung automatic appropriations. Wala na tayo, yung automatic appropriations, halos hindi na yun nasasama sa debate. Hindi na ginagalaw. Kasi automatic yun, talagang appropriated din. Debt service, yung IRA, yung mga ganon. So talagang nakikita dyan, particularly yung regular budget. Under the special purpose fund, nandiyan na yung unprogrammed fund o program appropriations. Noong, ngayon lang nagkaroon kasi na inamend yung special provision under the unprogrammed appropriations o program fund. Nadagdagan ng 2 provisions yan eh. Kasi ang dinagda namin at saka sa loob ng mahabang panahon, 3 talaga lang yan. Yung merong available na pondo, so pwede, may available eh. Pwede mong i-augment. Kasi yung standby appropriations, pag-augment yan ng Pangulo, pag may kinakapot na budget for any reason, doon sa mga items na napondohan na. So dyan huhugot ngayon. Yung pangalawa, kapag merong revenue measure, ibig sabihin, merong tax measure, may pagkukunan ng pondo, pwedeng i-augmentan kung ano man yung item. At ang pangatlo, yung foreign, yung approved loans. Pag sinabi approved loans, mayroong pondo yan kasi approved yung loans eh. Ngayon, doon sa 2024 GAA, nagkaroon ng 2 additional provisions, effectively amending yung special laws such as the PhilHealth Act as amended at saka yung Universal Healthcare Act. Basic yan na maski kung tanungin natin maski sinong abogado at saka yung mga mambabatas na maalam, alam nila na yung general law, hindi pwedeng i-amend ang special law. Kasi yung special law, ito na nga yung nag-validate o sabihin natin nag-define o nag-amend doon sa general law. So kung babalikan na naman ang special law at yung special law, i-amenda mo na naman, bawal yon. Talagang, and I hope, ito yung i-diin ng mga petitioners na hindi po pwedeng gawin na madagdagan. Under the 2 additional provisions, special provisions, doon na nahalo yung number 4, letter D, yung GOCCs. Nakategorize yung PhilHealth as a GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Na dahil ito, nag-i-invest ito sa mga government bonds. Katunayan, kaya nila sinasabi na may excess fund. Kasi may mga magmamature na mga securities na pinag-investan nila. At ang panglima, dinagdag pa yung foreign assisted projects. Yun, hindi pa nagagalaw. Pero pag yun ang nagalaw, medyo may controversy. Kasi pag foreign assisted project, may counterpart fund ang isang foreign country, yung ating kapartner. So, doon nagkaroon ng problema. Kaya yung 89.9 billion na PhilHealth Fund, sinasabing excess, na-realign na yun. Napunta doon sa ibang items, sa ibang ahensya. Yan yung problema, Ami, Ed. Dahil sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung mga legislators na nakakaalam ay malinaw yung posisyon nila dyan sa mga unprogrammed, dyan sa mga rider na yan, etc. Kaya siguro kinakailangan natin maibalik si Senator Ping Lacson dahil hindi ganun karami, hindi ganun karami yung may alam ng mga legislators. Nakakaunawa ng ganyan. Pero Senator, on a different note, kayo yung nag-iisang independent candidate sa slate ng administrasyon. All the others are members of political parties na miyembro ng ruling coalition. Ano yung magiging pagkakaiba halimbawa ng inyong kondukta sa kampanya noon dati at saka ngayon? Meron bang bago? Merong luma? Ano yung bagong strategiya sa inyong kampanya na gagawin ngayon? Hindi na rin bago sa akin to kasi yung 2007, independent din ako noon, pero inadapt kami noong tinatawag na una. Coalition ito ng mga iba't ibang political parties. Ang una noon, kaya lang, ang nagbigay sa akin ng CONA, yung Certificate of Nomination and Acceptance, kasi na-register as a political party yung UNA, yung
Ngayon, hindi kasi registered yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya hindi ito pwede mag-issue ng CONA. So, ako, nag-file ako kanina, nakalagay doon, not applicable yung political party. Meaning, independent yung aking posisyon, yung aking tayo bilang kandidato. So, wala rin naman, yung 2016, ganun din. Independent ako, inadapt ako ng Liberal Party under President Pinoy. Pero inadapt din kami nung partido ni Vice President Binay. Hindi lang naman ako, kundi yung ibang kasama ko. Ngayon, wala rin namang masyadong pagkakaiba. Kasi pagka-organized yung rally na gagawin at talagang lahat nandoon, di kasama ako doon, mas independent ako. Dahil ako yung special guest, guest candidate ako ng Nationalist People's Coalition. All because of Senator Tito Soto. Kasi talagang kaya rin ako medyo napasuong na rin dahil sabi nga, basta naka-reserve sa iyo yung isang slot. At kung kailan ka magdesisyon, basta reservado sa iyo yun. So, pagka pwede kami lumakas na 4, sasama ako doon sa mga kandidato ng NPC. At yun, si Tito Sen, si Lito Lapid, at saka si Abby Binay, si Mayor. So, pwede kami magsolong 4 na pumunta doon sa kung saan inakala nila may baluarte yung NPC. Pwede rin naman akong mag-solo ng kampanya at pwede rin namang organisado lahat ng 12 kandidato. 11, of course, dahil si Senator Amy, hindi raw siya kasama sa koalisyon. Follow-up question lang, Senator. Nakita ko dito sa news, magkasama yung 3 macho block. Si Lito Lapid, si Senate President Tito Soto, at saka kayo. Nasaan si Kwan? Magpa-file ba yung isang membro ng macho block, si Gringo Honasan? At ikalawa ay... magpa-file din. Tapos ikalawa, nabanggit nyo rin kanina, Senator, na bakante yung isang slot sa administration slate. Meron ba kayong marites kung pupunuan yung nabakante ni Amy Marcos? Or papanatiliing bakante? Wala akong boses doon, Ronald, kasi ang nakakalam dyan, yung mga namumuno, yung mga chairman ng 5 political parties. Ako, guest candidate, para makialam ako doon, para bang medyo hindi maganda yung dating. Si Senator Gringo, yung isang kasama namin sa Macho Block, mag-file siya, niyayangan namin siya sana sumabay na kanina. Dangan nga lang, may emergency yata yung kanyang misis at sabi niya, hindi siya makakasabay sa amin. Pero sinabi niya magpapile siya kasi nag-form din yata siya ng isang partido, parang yung Reform Party ba yon na kapo-form lang nila. Na-accredit na rin ng COMELEC. So, sa ilalim ng partido na yon, siya magpapile at yun ang mag-issue ng kanyang CONA. Sir, mataas naman kayo sa survey. Sa SWS, I think you're number 8 or 9. Given that, kung makapasok po kayo talaga, anong nakikita nyo pinaka-urgent na kailangan nyo i-address o ayusin? Especially sa mga nangyari mga galaw sa Senado at Kongreso nung wala kayo. Specifically, itong mga galaw sa polisiya sa pera, sa budgeting, sa pork barrel and all that. Yung opening statement ko kanina, kasi after na makapag-file, haharap kami sa media. Maraming members ng media nandun. Sinabi ko na doon na I do not have to reinvent myself. Assuming na manalo ako sa election next year, I do not have to reinvent myself. Gagawin ko rin yung mga dati kong ginagawa, particular na yung pagbusisi sa national budget, among others. So, yun, ganun pa rin yung ginagawa namin scrutiny kasama yung aking mga staff. Kasi nasanay na rin sila dyan at talagang magagaling na yung mga staff ko na develop na sa kanila yung pagsilip doon sa maliliit na font, sa mga budget books na parang telephone directory. So, yun pa rin ang gagawin at titingnan namin kasi nung nandun ako for 18 years, talagang marami rin kaming napigil na mga realignment na hindi dapat. Ang natatandaan ko isa yung nag-stick sa mind ko, yung 8 billion pesos na kung saan ginawang parang yun ang parang seed money noong tertiary, yung pre-tertiary education. Kasi wala pang batas, may ipapasala pang yung batas. Pero napondohan na yon sa susunod na budget year. Kasi nga, nasilip ko yung 8 billion pesos na hindi nararapat. So napag-usapan namin sa caucus, ilagay na natin dyan para sa pre-tertiary education bill at the time. Pero alam naman namin na may ipapasa na yon. Kaya yun ang naging parang start-up
na pondo ng pre-tertiary education. Sir, baliw lang kanina sinabi nyo, si Senator Gringo ba, siya planning to run as a senator again or is he running for another position, for example, Congress or whatever? Senator. Running for senator siya. Okay. Ano, reforma pa? Reforma? No? Baka Reform the Armed Forces Movement, yung kanyang grupo. Baka doon niya kinuha yung pangalan. Yung root word. Yung root word. Pero, panghuli na lang, Senator, meron ba kayong mga sasamahang kampanya na yung macho black ang makakasama? May balak ba kayong i-introduce na reform sa police kung sakaling manalo kayo? Seeing what's happening now, diyan kay Laruina Garma, kay Edilberto Leonardo, ano pa kaya ang pwedeng magawa dyan? Espenido. In place naman, alam mo, yung PNP, yung organization, in place naman dyan yung tinatawag na Internal Affairs Service. Dangan nga lang, medyo walang ipin. Wala masyadong ipin yun. Kasi parang ang talaga nasusunod pa rin si PNP. Dapat yun, parang sa ibang bansa, na pag sinabing Internal Affairs, medyo andap yung mga pulis. Pag natawag ka ng Internal Affairs, medyo may pagkalalagyan ka. Dapat bigyan ng independence. Kasi nasa PNP law na yun yung Internal Affairs Service para sa PNP. Of course, dapat palakasin din yung PLEB, yung People's Law Enforcement Board. Kasi parang naging dormant yun Napakagandang rin nun. Kaya lang, babantayan din, dapat may mga safeguard. Kasi pag People's Law Enforcement Board, ang nag-chair dyan, yung municipal mayor. Ngayon, kung matino yung mayor, okay lang. Pero kung halimbawang politiko yung gagamitin ng mayor, mahawakan niya yung pulis sa kanyang munisipyo. So dapat, ito siguro dapat kung magkaroon ng amendment, yung PNP law, ito yung dapat tingnan natin na i-reforma o i-amend. Palakasin yung People's Law Enforcement Board at mag-streamline din yung functions ng Internal Affairs Service. Okay. Maraming salamat, sir, for joining us this afternoon. Senatorial candidate Ping Lacson. Thank you po, sir, and ingat po at good luck. Salamat, Senator. Thank you, Senator. Good luck. Maraming salamat din for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Tumatawa ka na naman at ang ating pandit pangkalawakan, si Tito Ronald Llamas, na wala pa rin kape. Ano din, may kape na? Okay. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.